Hindi pa raw tiyak kung kailan gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang emergency powers para bawasan o suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Kasunod po yan ang pag-aproba ng Senado at Kamara sa panukala sa gitna ng mega oil price hike. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, Rafi, bago yan ay nag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Agriculture, Trade and Industry Department sa Agora Market sa San Juan City. At ang sabi nila, sa ngayon ay wala silang nakitang biglaang pagtaas ng presyo, mapa agricultural products man yan o basic commodities. Sa ngayon, Rafi, Connie, ang prioridad daw ng gobyerno ay tiyaking steady ang supply ng pagkain at walang biglaang pagtaas sa presyo nito, bunsod ng nangyayaring gyera sa Middle East. Patuloy daw ang gagawing pagbabantay ng pamahalaan para tiyaking manatili sa normal ang presyo. At dahil dito ang panawagan ng Pangulo, huwag mag-hoard dahil sapat ang supply at para naman sa mga nagtitinda, nakiusap siya na huwag mananamantala. Pero kung hanggang kailan mananatili yan na normal ang presyo, hindi natin matiyak. Si Trade and Industry Secretary Cristina Roque sinabing nakakuha siya ng commitment mula sa mga manufacturer ng basic necessities at prime commodities na kayang panatilihing steady ang presyo sa susunod na 30 araw. At ang ilan, 60 araw. Pero pagkatapos niyan, mahirap na raw sabihin dahil hindi na kontrolado ng gobyerno kung ano magiging development sa gyera sa gitnang silangan. Pero gagawin daw lingguhan ng pulong para matutukan ang galaw ng mga presyo. Samantala, ang Department of Agriculture naman binabantayan ng mga napabalitang hindi tamang pagtataas ng imported rice at balak yang patawan ng price cap. Sa ibang agriculture products naman, wala pa naman daw nakikitang pagsipa sa presyo pero pag-amin ng DA, dahil mahalagang bahagi ng cost ang pagbiyahe sa mga produktong agrikultural, ang petrolyo ay tataas at tataas ang presyo kapag nagtuloy-tuloy itong mga oil price hike. Isa pang binabantayan, Rafi, Connie, ang presyo ng fertilizer na dumoble na raw ang presyo dahil sa pagkaantala ng supply. Nakipagpulong na raw tayo sa China na nangakong hindi titigil ang pagbebenta sa atin ng fertilizer at nakikipag-usap na rin daw sa Russia at India para diyan. Maigting daw ang ugnayan ng DA at DTI sa utos ng Pangulo para tiyaking mababantayan ang presyo ng mga bilihin at walang mananamantala. Samantala, natanong nga natin ang Pangulo tungkol sa kapangyarihang bawasan o suspindihin ang excise tax sa petrolyo na pasado na sa Kamara at Senado. At ayon sa Pangulo, hindi pa raw tiyak kung agaran daw niya itong gagamitin. Narito ang pahayag ng Pangulo. Oh, that depends. Marami, it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. So right now we are just adjusting to the situation, and when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much. Samantala, magkakaroon ng joint monitoring teams ang DA at ang DTI at kasama na riyan ang Philippine National Police para bantayan kung may mga mananamantala sa pagtataas ng mga presyo at kung sakali magkaroon nga ng ganyan ay tiniyak nilang mamamagitan ang gobyerno. Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina.